Okay, YouTube users. Ngayon naman, may nagtatanong sa atin yung mga customer adjustment naman. So, pag may customer adjustment, ang gagamitin natin is journal entry. And then, ilalagay natin is accounts receivable. Okay? Pagka merong additional charges sa customer, naka-debit yung accounts receivable tulad nito. Okay? And then, ang ilalagay natin dyan is kung ano yung customer adjustment account ang ilalagay natin. Pwedeng retained earnings or yung opening balance equity or madalas yung retained earnings. Okay, so ask nyo na lang po sa accountant kung ano yung pwedeng gamitin nila na adjustment accounts. Okay, so bakit ba nagkakaroon ng adjustment? So may mga cases na applyan ng payment, wrong posting, pero na-close na kasi yung libro or na-close na yung books. So, kailangan na may pag-applyan yung payment. So, ibig sabihin, nagbayad si customer, tapos nagbayad siya ng 1,500, pero wala na siya sa accounts receivable. So, adjustment entries yung gagawin natin. So, ito. Pagka magcha-charge tayo kay customer, naka-debit. Okay? Pag additional, naka-debit yung accounts receivable. Okay? Pagka ang adjustment naman natin is magbibigay tayo sa kanya ng credits, so naka-credit yung accounts receivable. So post muna natin to. Accounts receivable, debit, sample adjustment, additional charges to customer. So, ganyan, no? Tapos, lagay natin si customer. Lagay natin si free zone client. Yan. Si free zone client. Okay, ito yung adjustment entries. Ngayon, pagka makikita natin ngayon dito yan sa receive payments, free zone client, meron na siyang journal entry na adjustment. So, ibig sabihin, pwede na siyang ma-applyan ng payment. Okay, ito yung additional charges sa customer na adjustment. Paano naman pagka additional credits? So, additional credits, may journal entries. Ngayon, ang gagawin mo naman is accounts receivable, 'di ba? Naka-credit naman siya. So, halimbawa, 2,500, tapos retained earnings account or opening balance equity pagka nag-aayos pa lang kayo ng accounts or meron lang mga inaayos na accounts. So, ang ilalagay naman natin dyan is yung adjustment additional credit to customer. So, yan po yung note natin. Tapos, free zone client. Okay. So, lagay din natin yan. So, ganyan po yung posting naman pag magbibigay tayo ng additional credit sa customer. Save and close. And then, kung mapapansin nyo po, sa tawag doon sa customer accounts, magkakaroon siya ng additional credits. Ayan, 2,500. So, ibig sabihin, and then sa accounts receivable aging details, AR aging details, makikita natin, ayan o, meron siyang 1,500 na yung posting natin ng additional charges, tapos yung posting natin na 2,500 sa additional credit. So, ganyan po mag-post ng adjustment. Okay? So, kailangan lang po natin, yung adjustment na yan, kailangan lang po natin i-apply dun sa payments or kailangan din nating banggaan siya ng kung ano man yung dapat na i-match sa kanya. Okay, tulad nito. Okay, so halimbawa 1,500, pwede natin ibangga dyan yung additional credits. So, something ganyan po. Okay, so I hope na naintindihan nyo po and thank you po.